Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Bernadette Laxmana, ang inyong trusted mortgage advisor at marami pong salamat sa panonood dito sa ating show sa Mortgages by Bernadette TV. Okay, big topic po ngayon, Mortgage 101. Bakit po ito? Kasi po gusto ko pong pasimplihan ang mortgage process dito sa Canada nang sa gano'n naman po, pag alam nyo kung paano, bakit, at yung sistema sa pagdating sa approval, you'll feel more confident pagdating sa home search sa paghahanap ng inyong first home or future home. And second po, syempre pag naintindihan nyo yung proseso at sistema, maiwasan po natin yung potential na pagkakamali na pwedeng mangyari sa inyo sa future na nangyayari po sa ilan nating kababayan ngayon kasi hindi nila naintindihan. So let's dive right in po. Mortgage 101, pagdating mo sa mortgages, there's 3 C's that lenders look at. The first C is the capability, which is a function of your sweldo po at inyong mga loan payments. That's the first C. The second C po is your credit history. Titignan natin yan. At ang third C po is yung collateral, which is your down payment at yung property yung binibili. I'm not going to talk about your credit. I'm not going to talk about the collateral. Ang pag-uusapan lang po natin ngayon is yung capability. Very big topic po yan. So, pagdating mo sa mortgages, ang gusto ho ng lender is 35% lang po ang i-allocate natin na pambayad ng mortgage. Strata, property tax, heating. So, ang tinatawag na housing cost. So, 35% lang po ng sweldo nyo ang dapat allocated sa housing. Okay? Tapos po, the other part, 42% lamang ng inyong sweldo ang dapat na ina-allocate sa loan payment plus housing cost. Okay? 42% lang po. Bakit po 42% at 35%? Pag sumobra po kasi doon, it's going to cause you financial hardship. Ayaw naman namin ng ganung mangyari sa inyo. Gusto namin, pag nakabili kayo ng bahay, ma-enjoy nyo pa rin yung lifestyle. Pwede pa kayong maglaboy, pwede pa kayong magbakasyon, and most importantly, pwede pa kayong makapag-ipon para sa inyong financial future. So that's a big number, and also, kung ang credit score po ninyo is mas mataas sa 680, tataas po yung allowance ninyo. Pwede yung 39% ng sweldo nyo mapunta sa housing cost, at pwede yung 44% ng sweldo nyo ang mapunta sa loan payments at housing cost. Nakakalito naman, daming mga numbers. Ito lang po ang dapat yung tandaan. Pagka meron po kayong car loans, credit cards, lines of credit, and all these other loan payments, makakabawas po iyon sa inyong approval. Okay? Dapat niyo pong tandaan na pagka meron kayong mga additional payments, syempre kakainin niya yung 42% or yung 44%. Most of the times, my clients, when they come see me, ang biggest regret nila, hindi nila to alam. Bago po, lalo na sa mga landed immigrants, bago po kayo bumili ng kotse, bago po kayo magkaroon ng credit cards na mataas yung payments or line of credit na mataas yung payment, tatandaan po ninyo, makakabawas po ito sa bahay na pwede ninyong bilhin in the future. Okay? Kasi kakainin niya yung inyong percentage na allocated na tinitingnan ng mga lenders. Alright, so that's the first C, capability. Sana meron po kayong natutunan at natandaan dyan. The other 2 C's, pag-uusapan natin on our next show. I hope that you learned something from here and that please don't keep me a secret. Certainly, share this with your friends and family. Alam ko makakatulong po sa kanila to. And I've helped 1,500 families to become homeowners. I want to do the same for you and your family. So if you're interested in getting pre-approved, fill out the contact form below or give me a call sa 604-343-8686. Pagka po pinre-approve kayo, it doesn't mean you're going to buy. All it means is you have a plan, a roadmap for the future, para naman alam nyo kung yung dapat nyo gawin kung sakasakaling gusto nyo makabili dito sa Canada in the future. Okay po, sana po nag-enjoy po kayo sa show. I'll see you on the next show. Thank you for your time po. Ingat po kayong lahat.